Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay upang makapangaral po ng kanyang salita. Ano po? Tulad po ng ating inaasahan, ang rabay po ay hindi nagkulang na magbigay sa atin ng aral. Sana ito'y ating maunawaan para sa ating ikatututo at sa mga bagay na ating ginagawa pang araw-araw ay maalala natin na ang rabay ay hindi nagkulang sa atin. At nawa, sa mga aral na ating maririnig ay may matutunan po tayo. Maging maayos ang ating pamumuhay dahil yun po ang gusto ng rabay. Ang ituwid po ang ating mga pagkakamali at ayusin natin ang ating mga sarili bilang isang mabuting halimbawa. Unang-una sa ating mga pamilya at sa pangkalahatan ay sa ating mga kapatiran. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ano po ang lagi nating sinasabi? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Dumako po tayo sa aral ng rabay. Ang pamagat po ng aral ng rabay ay may kinalaman sa ating buhay at siguro ay matutuwa kayo. Dahil ang aral ng rabay ay may kinalaman sa daan para sa maayos na pamumuhay. Now, sino ba sa atin ang may ayos, maayos na pamumuhay? Ano po? Lahat po siguro tayo. Lalong-lalo na sa atin ng mga magulang at ganun din sa ating mga anak na balang araw lulugar din sa tahimik. Kaya tignan po natin ang kwento ng rabay, baka tayo po'y may matutunan. At may kumpara natin itong aral niya sa isang maayos at magandang pamumuhay, baka may kulang tayo sa ating buhay. Kaya hanggang ngayon ay hindi po umaayos ang ating buhay. At kung tayo po'y matuto, baka maituwid po natin ang ating mga nagiging pagkakamali. Para sa mga susunod na taon, maramdaman natin kung ano yung maayos na buhay. Now, ang maayos ba na buhay, ikaw ba ay makapagtayo ng mga mansyon? Magkaroon ka ba ng mga milyones sa bangko? Ito ba yung mga pinapangarap nating kaayusan ng buhay? Tingnan po natin, ano po? Kung ano po yung sinasabi ng ating rabay na aral para tayo ay matuto para sa sinasabi niyang maayos na buhay. Ano po? Now, simulan po natin ang kwento dito sa aklat ni Jeremias o Yirmiyahu o Yirmiya. Yan. Dito sa aklat ni Jeremiah. Jeremias chapter 6 verse 16. Tingnan natin ang kwento kung paano natin maayusin ang ating buhay. Dahil alam natin na ang rabay ay nagbibigay sa atin ng aral. Ang tanong ito ba ay maiaakma natin sa ating panahon? O tayo na ba ay medyo tumanda na at hindi na makakarinig ng tinatawag nating payo? At yung sarili na lang natin ang ating sinusunod na maging desisyon sa ating buhay. Ano po? Tingnan natin ang kwento ng rabay. Now, dito po sa aklat ng Jeremiah o Jeremias o Yirmiyahu, chapter 6, verse 16, ganito po ang sinasabi. Ano po? Ganito ang sabi ni Jeremiah. Ano po? Tama po ba? Hindi. Ang sabi niya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Hindi po si Jeremiah nagsasabi nito. Kung gusto natin ng maayos na buhay, tingin po natin yung gumawa ng langit at lupa. Yung gumawa sa atin na kawangis ng Elohim na ating tinatawag na Ama. Ito po ay salita niya kay Jeremiah at ito ay sinasalita niya sa atin sa pamamagitan ng aral ng ating rabay. Ganito ang sabi ng ating Amang Yahweh. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, sabi niya. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Ipagtanong ninyo, sabi niya, ang mga dating daan. Ano po? So, kung gusto natin mahanap ang daan patungo sa maayos na pamumuhay, anong sabi ng ating Amang Yahweh? Hanapin ninyo yung dating daan. Yung dating landas. Now, ano po yung sinasabi niyang dating landas? Talasasin po natin, Dahil baka hindi na natin alam kung ano yung dating landas. Kung saan, sabi niya, nandoon ang alin? Mabuting daan. So yung dating landas, yung dating daan, ando doon yung mabuti. Ando doon yung kabutihan ng Ama sa dating landas.
Anong gagawin natin? Magsilakad kayo roon. Anong ibig sabihin ng magsilakad? Mamuhay kayo ayon sa dating daan. Ayon sa dating daan. Sa mabuting daan na ibinigay ng Ama noong pangunang panahon. Hindi po nabago yun, ano? At alam natin kung ano yung tinutukoy ditong dating daan. Ang salita ng Ama na magmula pa ng nilalang ang sanlibutan hanggang ngayon sa ating panahon na hindi nabago. Walang nagbago sa kanyang mga salita at sa kanyang mga kautusan. Ang nagbago ay sino? Tayo na kanyang nilikha. Ito ang sabi ng Ama, tuloy natin. Magsilakad kayo roon. Bakit? At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So, ano daw po ang maayos na buhay? Ano daw yung magandang buhay? Ang buhay daw po na may kapahingahan ang ating mga kaluluwa. So, makikita natin na hindi yung kung gaano karami ang naipundar natin dito sa lupa na kayamanan. Hindi kung gaano kalaki yung naipatayo nating mansyon. Bakit? Ito ba ay masasabi nating may kapahingahan ng ating kaluluwa? Now, magtanong kayo sa mga may mansyon kung nakapagpapahinga ang kanilang mga kaluluwa. Ay sa aking palagay, habang mas malaki ang mansyon, mas malaki ang bagabag sa buhay. Bakit? Una, natatakot ka na may magnakaw sa mansyon mo. Pangalawa, baka hindi mo ma-maintain ang mansyon mo. Pangalawa o pangatlo, baka ito ay utang. Hindi mo alam kung saan kukuha ng ibabayad. At pang-apat, ano po? Yung mga bilihin o yung mga babayarin tuwing katapusan ng buwan. Kaya mo bang bayaran? Ito ba ay kapahingahan ng iyong kaluluwa? Bay kapatid ko, magtanong ka kung ito ang iyong pinapangarap sa buhay. Etong nakalimutan natin. Yung dating daan na siya nating pwedeng paglagakan ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Yung tayo ay magiging walang bagabag. Yung tayo ay umaasa sa pagpapala ng Ama sa atin na pumili sa atin sa gitna ng mga bansa. Pero anong sabi ng mga pinaparinggan ng Ama? Ito ang sagot nila. Ngunit kanilang sinabi, anong sabi? Hindi kami magsisilakad doon. Now, sino ang nagsasalita dito? Yung mga pinili ng Ama na paglalagakan niya sana ng kanyang tangi, luma at mabuting daan na kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Pero nung sabi ng mga pinagbigyan, hindi kami lalakad doon. Now, kayo na mga nakikinig sa oras ng ito, ganito rin ba ang magiging kasagutan ninyo? Ipagpapalit nyo ba ang inyong mga ipinagmamalaking na ipundar dito sa lupa sa kapahingahan ng inyong mga kaluluwa? Siguro lahat tayo nakasubok na gumising ng madaling araw para maghanap buhay. No po, maghapon na sa trabaho. Pag-uwi, gabi na. Patak ang katawan. Now, ito ba yung pangarap mong buhay, kapatid? Madaling araw ka nang gumising, tulog yung mga anak mo, pagdating mo, pagod ka, tulog pa rin yung mga anak mo. Ito ba ang may kapahingahan ng iyong kaluluwa? Bakit natin ginagawa ito? Dahil para ma-maintain natin yung pangarap nating magkaroon ng mansyon. Yung pangarap natin na mga anik-anik sa buhay. Yung pangarap natin na magkaroon ng pera sa bangko. Now, hindi ko sinasabing ito'y mali. Ang sinasabi ko kung ang sasakripisyo ay yung sinasabi ng ating Ama na siyang unang sermon niya na kapahingahan ng ating kaluluwa. Kapatid ko, magtanong ka, baka hindi maayos na pamumuhay ang pangarap mo sa lupang ito. Bagabag ang pangarap mo.
Bagabag, bakit? Maalala mo ang sabi ni Job? Job chapter 14 verse 1, anong sabi niya? Ang tao na ipinanganak sa babae ay maiksi ang buhay. Tama, maiksi ang buhay. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay may hangganan. May dinagdag pa si Job. Ano yung dinagdag niya? At puno ng kabagabagan. Na ito ba ikaw, kapatid? So kapatid ko, ito ang sinasabi ng Ama. Tinuturuan niya tayo para maging maayos ang pamumuhay natin dito sa lupa na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pero anong sabi ng mga pinagbigyan ng aral noon at maaaring hanggang ngayon sa ating panahon? Hindi kami lalakad doon. Hinahanap natin ang ating kasiyahan at maayos na pamumuhay saan? Sa internet, YouTube, Facebook, ano pang iba pa? Messenger, ano pa darling? TikTok, Instagram. Ito bang hinahanap nating buhay na maayos na pamumuhay na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa? Sino sa atin ang nagkaroon ng tulog ng 8 hours a night na siyang normal na dapat na tulog ng isang matanda? Sa mga magulang siguro, napaka-imposible na magkaroon ka ng 8 hours na tulog. Sa mga anak, dapat 10 ang tulog nila. Pero nagagawa ba natin ito gabi-gabi? Hindi. Bakit? Busy tayo palagi sa mga bagay na hindi na naman dapat nating pagbisihan. So sabi niya, hanapin ninyo ang dating daan. Pero ang sabi ng Hosea, ito, chapter 4, verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Ito ang sabi ng Hosea. Kung hinanap nga ba ng piniling lingkod at piniling bayan ng Ama, ang salita ng Ama na sinasabing dati at mabuting daan, na sinabi nilang hindi sila lalakad doon, ito pa dinagdag ni Hosea. Hosea chapter 4 verse 6. Ito ang sabi. Ang aking bayan ay napahamak. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Anong sabi niya? Ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Anong kaalaman ang sinasabi dito ni Hosea? Kaalaman sa sanlibutan? Di po. Kaalaman sa dating daan. Yun ang kanilang nakalimutan. Ang dating daan na ang salita ng Ama na ibinigay niya noon pang una na tinalikuran ng mga pinagsabihan kanina sa Jeremias. At dito sa Hosea ay pinapangalawahan ni Hosea na dahil kinalimutan nila, tinalikuran nila at inayawan nila, anong sabi niya, napahamak ang kanyang bayan. Hindi sila nakasumpong ng maayos na pamumuhay. Ibang buhay ang nahanap nila. Now, ganun din ba tayo mga kapatid? Tayo din ba ay magiging katulad nila na makakasumpong ng pagkahamak ng ating buhay? Father, forbid, wag naman sana Dahil kung itutuloy natin ang pagbasa, ay hindi lang ito pagkapahamak ng ating buhay, kundi, ito bang dagdag? Sapagkat ikaw na nakikinig, ay nagtakwil ng kaalaman. Anong gagawin niya? Akin namang itatakwil ikaw. Anong sabi niya? Dahil ikaw ay nagtakwil sa aking kaalaman o sa aking kautusan, sa aking dating daan, sa aking mabuting daan, sabi niya, itatakwil din naman kita. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, maging pinili kong lingkod. At maliban doon, ano pa niya? Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Elohim. Yamang nilimot mo ang dati at mabuting daan para sa maayos na pamumuhay. Anong sabi niya? Dahil nilimot mo. Anong sabi pa dito? Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ouch. Ito bang pangarap natin mga magulang? Ito ba ang iiwan nating mana sa ating mga anak? Makapag-iiwan na tayo sila ng kanilang mansyon. Makapag-iiwan nga tayo sa kanila ng kanilang manang pera sa bangko. Mapag-aral natin sila sa kolehiyo.
magkaroon ng maayos na buhay sa inyong pangunawa. Ang maayos na buhay na alam natin ay taliwas sa maayos na buhay na ibinabandila ng ating Ama. Ang alam nating maayos na buhay may mansyon, may malaking sahod, may pera sa bangko, yun ang maayos na buhay. Pero mali po tayo doon sa definisyon ng salitang maayos na buhay. Ang maayos na buhay yung may kapahingahan ng ating kaluluwa. Yun ang maayos na buhay. Now, hindi ko sinasabi na huwag niyong pag-aralin ng inyong mga anak. Hindi ko sinasabi na huwag kayong magpundar para sa kanila. Ang sinasabi ko, mga kapatid, kung ang ating mga ginagawa para sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa, then well and good. Well and good. Kung sila po'y maghanap buhay, good. Pero siguraduhin nila ng kanilang hanap buhay ay hindi sila mapapako 24/7 na wala na silang kapahingahan sa kanilang sariling kaluluwa. Yun ang aking sinasabi. Now, anong ibig kong sabihin? Yung sila po'y makontento sa kanilang hanap buhay na paggising nila sa umaga, sila po'y may kasayahan sa labi. Pag uwi nila sa hapon, hindi sila pagod masyado at nakangiti pa rin. Bakit? Dahil meron silang panahon para tignan ang kanilang mga supling at sama-samang kakain sa gabi. Iyon ang maayos at may kapahingahang pamumuhay. Ano po? Hindi po tayo nagmamadali tuwing umaga na wala na tayong panahon sa ating mga anak. Hindi tayo nagkukumahog sa buong maghapon para lang maghanap buhay. Ginagawa nating araw ang gabi at gabi ang araw para sa ating pamilya. Wala na tayong kapahingahan. Father, forbid, hindi ito ang ipinangakong buhay kung bakit ginawa niya ang tao sa kanyang wangis. Hindi ito ang kanyang ipinangakong buhay. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento. Kaya sabi niya rito, dahil kinalimutan natin ang dati at mabuting daan, kalilimutan din niya ang ating mga anak. Father, forbid. Father, forbid. Kaya sabi ni Job chapter 28 verse 12. Ito ang sabi ni Job. Job 28 verse 12. Ito ang sabi ni Job. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan? Saan ba mahanap ang kaalaman ng dating at mabuting daan? Saan, sabi ni Job? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Saan daw natin mahanap? Saan daw natin mahanap? Sa pakikinig sa salita ng Ama. Yun ang sagot. Dahil ang pananampalataya ay nagmumula saan? Nagsisimula saan? Sa pakikinig sa salita ng Ama. Now, paano natin hahanapin ang pag-unawa at karunungan sa salita ng Ama kung tayo ay walang panahon sa pakikinig sa salita ng Ama? Wala nga tayong panahon sa pagbabasa. Di lalo na sa pakikinig. Dahil sa pakikinig ay may nagpapaliwanag. Sa pagbabasa ay maaaring kayo lamang nagbabasa. Kaya sana magkaroon kayo ng panahon para makinig sa aral at sermon ng ating rabay para tayo matuto at madagdagan ang ating pangunawa at kaalaman, tumibay ang ating mga pananampalataya para mapagtibay natin ang pangarap natin magkaroon ng kapahingahan ng ating kaluluwa at siyang magiging maayos na buhay ng bawat isa. Saan? Sa pakikinig sa salita ng Ama. Bakit? Ito ang sabi. Salmo chapter 90 verse 12. Bakit kailangan makinig sa salita ng Ama? Salmo chapter 90 verse 12. Ito ang sabi. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Paano tayo matututo sa salita ng Ama para maunawaan natin ang kwento na ang buhay natin dito sa lupa ay may hangganan?
Dahil kung tayo po ay busy, hindi natin alam. Ha? Ha? Na tayo ay ginawa dito sa lupa sa isang dahilan. At ito ay ang paglingkuran ng Ama. Nakakalimutan natin ang kwento. Nilikha ang tao para maglingkod. Hindi tayo nilikha para maghanap buhay forever. Ang unang dahilan kung bakit tayo ginawa, para maglingkod doon sa lumikha sa atin. And then after that, gawin ang pinaggagawa sa atin. Yun ang ating dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa lupa. Hanapin natin ang kaluwalhatian noong lumikha sa atin. Dahil tayo ay pwede niyang gawin mula sa mga bato. Kung gugustuhin niya at palitan tayo at instant. Ano po? Kaya sabi niya, ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Bakit? Upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Turuan mo kami, sabi ng mga aklat ng mga awit. Ituro mo sa amin ang aming mga araw. Na alam namin na kami mahangganan. Hindi tayo dito mabubuhay forever. Kaya ang paglilingkod natin ay dapat natin gawin habang may panahon. Habang may panahon dahil ang kapahingahan ng ating kaluluwa ay hindi matatapos dito sa lupa. May kapahingahan tayong hinihintay na forever sa darating na panahon. Yun ang ating pinapangarap at the end of the day. Yung pangarap natin na kapahingahan at maayos na pamumuhay, pansamantala lamang dito sa lupa. Pero yung ating ultimate na pangarap na kapahingahan ng ating kaluluwa, tayo'y tumira sa buhay na walang hanggan at titira sa kaharian ng Ama balang araw. Yun ang pangarap natin bilang isang tunay at tapat na nananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Proverbio chapter 23 verse 4. Proverbio chapter 23 verse 4. Ito. Proverbio 23 verse 4. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Now, hindi ba ito ang pangarap ng halos lahat ng tao kaya tayo nagkukumahog? Kaya ginagawa nating araw ang gabi at araw. Kaya maski araw ng pagsamba, araw ng mga pangingilin at mga pista ng Ama, ginagamit natin sa paghahanap buhay. Bakit? Tayo ay naiinip sa pagyaman. Nagmamadali sa pagyaman. Nagmamadali tayo sa pagyaman. Ano sa atin, may 2 trabaho, 3 trabaho. Maalala ko yung kasama namin sa pagtuturo. Tatatlo ang anak. Namung problema kung paano pag-aaralin ang kanilang mga anak. Pareho pa silang guro dito sa Amerika. Naghahanap buhay tayong lalaki ng extra. Sabi ko sa sarili ko, paano kayo gumagastos kayo at mga batang po? Sabi ko, at hindi nila alam kung paano mabuhay ng tama. Ano po? Kung ganun po ang buhay natin, mga kapatid ko, ang pangarap lang ba natin ay dito sa lupa? At wala na tayong pangarap pa na mabuhay pa balang araw sa buhay na walang hanggan? Ito lang bang gusto natin sa lupa? Ang mamuhay dito na may hangganan? Bay mga kapatid ko, ulitin ko, hindi tayo nilikha ng Ama para maghanap buhay forever. At ang masakit po nito, yung pinaghahanap buhayan natin ay pansamantala. Ginagastos natin ang napaghahanap buhayan sa mga pansamantalang mga bagay. Hindi natin aalala na mas higit nating dapat pangarapin, pagsikapan ang mga bagay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Sana. Ano po? May matutunan tayo dito sa aral. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Proverbio ulit, chapter 9, verse 10, itaas natin ang pagbasa.
Chapter 9 verse 10, sabi niya, ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kaya kung gusto nating matuto at maalaman ang dati at mabuting daan, maturuan tayo ng Ama sa kanyang mga dati at mga mabuting daan in the beginning, ito ang dapat magkaroon sa atin. Sabi niya, ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Now, nakalimutan ba natin ang kwento na kung si Amang Yahweh ang nagbigay, siya din ang may karapatang kumuha? What if sa ating pagmamadali, at nakita ng Ama na siya'y walang pakinabang sa atin at kunin niya tayo at instant, may magagawa pa ba tayo? Ulitin ko, ang buhay po natin dito sa lupa ay hindi ipinangako kahit kaninong umaga. Kanina lamang nabalitaan ko yung apo ng aking kapatid. Parang apo na sa tuhod dahil ito'y apo ng kanyang apo. Anak ng kanyang apo, should I say. Pumunta po sila na nag-outing. Pero namatay po kanina yung kanyang apo sa tuhod, nalunod po sa swimming pool. Magli5 taon daw. Now, sinong makakabatid na ang pinangarap nilang maayos at masayang outing hahantong sa napakalungkot na ending? Ganun din po ang buhay sa atin. Hindi natin alam paglabas natin ng ating mga tahanan kung yun po yung ating huling araw. Sino pong makapagsasabi? Mga kapatid ko, habang naririnig natin ang aral ng Ama, sana'y may matutunan po tayo. Gusto natin ng maayos na buhay? Yes. Pero ang maayos na buhay depende kung anong pangunawa ang nasa atin. Baka ang maayos ninyong buhay kayo po ay maghanap buhay 24/7. Sabi ko nga sa inyo, gawin yung gabi ang araw at gawin yung araw ang gabi. So be it sa inyo. Pero ako at ang aking pamilya at ang aking mga magiging apo, hindi itong magiging buhay ko para sa kanila. Kaya yung aming panganay na nagtanong siya kung anong pagiging doktor ang kanyang gagawin. Sabi ko, ang doktor na kunin mo ay may panahon ka kay Amang Yahweh, unang-una, at may panahon ka sa iyong pamilya at may panahon ka sa iyong asawa. Aanihin mo ang maraming pera kung mawawala naman ang panahon mo sa Ama at sa iyong pamilya. Kaya pinili po niya magtrabaho lamang siya ng Lunes hanggang Biyernes. Magiging family doctor siya. Para meron siyang panahon sa araw ng pamamahinga sa Sabado, at siyempre meron siyang family time pag araw ng Linggo. At the same time, Sabado na rin, family time. Huwag niyo pong ubusin ang inyong buhay sa paghahanap buhay. Maghanap buhay po tayo na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang una natin gawin, matakot tayo kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil alam natin at instant pwedeng kunin ng Amang Yahweh ang ating mga pinapangarap. Pag nawala ang ating kalusugan, may maayos pa ba tayong buhay? Wala na. Pag kinuha ang ating pamilya, may maayos pa bang buhay? Wala na. Matakot tayo kay Amang Yahweh dahil alam natin na siya ang ating Ama at Elohim at siyang may kapangyarihan sa ating buhay at sa lahat ng ating mga tinatangkilik at mga mahal sa buhay. Si Amang Yahweh, ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay pasimula ng karunungan. Totoo yan. Pero baka sa pagiging busy natin, makalimutan natin na tayo ay nilikha lamang ng Ama at siyang may kapangyarihan sa ating buhay. Siyang may kapangyarihang nagbigay at siya rin may kapangyarihang kumuha. Ano po? Sumunod, Colossus chapter 4 verse 5. Colossus chapter 4 verse 5. Colossus chapter 4 verse 5. Magsilakad kayo na may karunungan
Sana nga sa labas na inyong samantalahin ang panahon. Magsilakad kayo, meaning mamuhay kayo ng may karunungan. At samantalahin ninyo ang pagkakataon. Mamuhay kayo ng may karunungan. Bakit? Dahil nasusulat, huwag kang magpakamangmang. Bakit ka mamamatay ng maaga? Anong ibig sabihin na hindi yung mamamatay ka lang ng maaga, na literal na mamamatay kang maaga, kundi mamamatay din ng spiritual na buhay dahil wala ka ng panahon kay Amang Yahweh. Ulitin ko. Inuubos ba natin ang ating panahon para lang magkaroon ng buhay na maayos sa ating pag-unawa? Samantalang ang maayos na buhay ay hindi yung sinasalita ni Amang Yahweh na maayos na buhay. Nasa inyo, mga kapatid ko, ang pamimili kung anong maayos na buhay ang pangarap ninyo. Sa inyong sarili, sa inyong mga anak at mga apo. Ito ba ang inyong mga pinapangarap? Sabi niya, samantalahin ninyo ang pagkakataon. Meaning kapag tayo po'y may kalakasan pa, gawin natin ang mga ipinapagawa ng ating Ama sa atin bilang kanyang lingkod na pinili. Gawin ang kanyang kalooban. Yun ang dapat nating gawing una. Dahil nasusulat, na ibigin natin si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Nakalagay din sa Mateo chapter 6 verse 33. Kung gusto natin ng mga anik-anik sa sanlibutan, anong sabi po niya? Hanapin muna nating higit ang kaluwalhatian ng Ama at ang kanyang katwiran. At ang mga bagay na ating pinapangarap sa buhay, na kung iyon man ang ating gusto sa buhay, ay idadagdag sa atin. Nakalimutan na kaya natin yon, mga kapatid? Sana naman hindi. Sumunod na kwento. Ito ang ingredients na mga maayos na pamumuhay. Have patience. Magkaroon daw tayo ng mahabang pasensya. Kung gusto daw natin ng kapahingahan ng ating kaluluwa, anong yung kapahingahan ng ating kaluluwa? Yung hindi tayo nababagabag oras-oras, hindi tayo nag-aalala oras-oras, hindi tayo nagagalit sa maliliit na mga bagay. Yun ang mahabang pasensya. Meaning parang hindi ka nag-aalala kung anong dumating sa buhay mo. Bakit? May inaasahan ka na natutulong sa iyo dahil ang pagtitiwala mo ay kay Amang Yahweh. Anong sabi po niya dito sa Lucas chapter 21 verse 19? Ito. Lucas 21:19, mismo ang rabay ang nagsabi nito. Ito ang sabi ng rabay. Bakit? Dahil nakita ng rabay nung nabuhay siya dito sa lupa na ang tao ay nagmamadali sa kanyang buhay. Ang dami niyang mga ginagawa para sa kanyang sarili. Nakalimutan niya na mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga material na bagay. Nakalimutan niya yun. Nakalimutan niya. 21 verse 19, ito ang sabi ng rabay, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Bakit? Pag mahaba po ang pasensya natin, hindi tayo makapagsasalita ng hindi maganda. May iwasan nating magkasala. Sa ating pagtitiis, sa mahabang pasensya, hindi po tayo, ang tawag dito, nagugulumihanan. Nagkakaroon tayo ng masarap na tulog. Hindi katulad ng mga kakilala natin na nakahiga na pero hindi pa rin makatulog hanggang madaling araw na nga. Baliktad pa rin ng baliktad. Bakit? Ang daming mga iniisip. Sana naman huwag tayo yun. Sa dami ng mga iniisip natin, mga kapatid ko. Bakit? Pag marami pa tayong mga iniisip, madadagdagan ba natin ang haba ng ating buhay? Na maalala natin ang kwento. Kapag tayo nag-alala, ang sabi ng rabay, kayo ba ay, madadagdagan nyo ba ang bilang ng inyong mga buhok? Ayun ang pinakasimpleng sinabi ng rabay sa ating pag-aalala. Hindi, di ba? Kaya sabi ng rabay, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Totoo yan. Sa inyong pagtitiis, may iwasan ninyo ang bangayan sa loob ng sambahayan. Sa inyong pagtitiis, magkakaroon kayo ng kapayapaan sa inyong sambahayan. Sa inyong pagtitiis, ano mang dumating ng mga bagabag sa inyong buhay ay hindi kayo
mababagabag. Hindi kayo mag-aalala, hindi kayo nararattle, hindi kayo nai-stress. Bakit? Mayroon kayong inaasahan na tutulong sa inyo. Ang pagtitiwala ninyo ay yung mabuting daan na narinig ninyo sa oras ng ito na aral ng Rabay. Ano po? Sunod, Santiago chapter 1 verse 3. Ito, Santiago chapter 1 verse 3. Ito. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ayan, narinig natin si kapatid na Brando. Sa kanyang pagtitiis, na ipagwagi niyang kanyang pananampalataya. Sa kanyang pagtitiis, gumaling siya ng hindi niya alam. Umasa lang siya na siya pagagalingin ng Ama. Yung kanyang ginang na may sakit, gusto nang dalhin sa doktor, pero sabi niya, huwag sa araw ng Sabat. Ipinanalangin natin. At sa tulong at awa ng Ama at sa kanyang sariling kaluwalhatian, gumaling po silang dalawa. So nakita po natin na ang ating Ama ay talagang totoo sa kanyang pangako na kung hahanapin natin ang dati at mabuting daan na siyang magiging kapahingahan ng ating mga kaluluwa, tayo po'y mapapanatag sa buhay. Hindi po natin kailangan ang mansyon at libreta di bangko para magkaroon ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Now, hindi ko sinasabing huwag niyong hanapin. Ang sinasabi ko ay hanapin ninyo ang mga bagay sa ikaluluwalhati ng Ama na siyang magiging kapahingahan ng ating kaluluwa. Yun ang aking sinasabi. Kaya tingnan ninyo, huwag sanang mabalitaan ko na kayo ay nagkukumahog sa paghahanap buhay at nakakalimutan nyo ang pagsamba. Nakakalimutan nyo ang inyong mga pamilya. Nakakalimutan ninyo ang inyong mga anak. Napapabayaan ninyo ang kanilang paglaki. Hindi nyo sila natuturuan sa salita ng Ama. Huwag naman sana. May naipundar nga kayo sa mga pera sa bangko. May naipundar kayo mga material na bagay. Hindi naman ninyo naturuan ng inyong mga anak. Para kay ang inyong mga naipundar. Ano po? Dinggin ninyo mga patutuo ni Sister Teresa. Dapat magkaroon tayo ng ganong kaisipan ng mga puso natin, hanapin natin ang kaligayahan ng Ama. Hanapin natin una ang kaligayahan ng Ama. Kung gusto natin ng mga bagay ng mga anik-anik, sundin natin ang sinasabi ng dati at mabuting daan. Hanapin natin ang kaligayahan natin kay Amang Yahweh, sabi niya, and He will give you the desires of your heart. Ang sabi niya? He will give you the desires of your heart. Ibibigay po niya ang nasa ng ating mga puso pag hinahanap natin ang ating kaligayahan kay Amang Yahweh. Ano po? Sumunod na kwento. Sabi niya, have patience. Sabi niya, no? Lucas chapter 8. Oh, I'm sorry. Lucas chapter 18, hindi 8. Lucas 18. Ayan. Mahabang pasensya. Sunod. Mahabang pasensya. Ito, dagdag na mahabang pasensya. Ang kwento ng byuda at ng hukom. Now, sa mga nagbasa na, maalala niyo ang kwento ng byuda at ang hukom. Ito'y mahabang pasensya rin. May mga kapatiran tayo na naghahanap o naghihintay hanggang ngayon ng kanilang mga hinihingi. Ang sagot dito ng Rabay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi dito, ang byuda at ang hukom. At sinalita ng Rabay sa kanilang isang talinhaga na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. Magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. Hindi natin alam kung ilang araw bago dumating ang kagalingan ni Brando. Sabi ng asawa ko kanina habang nagsasalita si Brando, napakahirap pala ng buhay na walang asama. That's true. Mahirap mag-isa. Kaya alam nyo, kasama sa panalangin ko kay Brando, makahanap siya ng kanyang mabuting mapapangasawa. Yan ang panalangin ko kay Brando. Dahil
Naaawa ko kay Brando pag kanyang mga bagay na siya ay may bagabak at may karamdaman. Kaya I pray na dumating na yung pangarap o hinihingi natin kay Brando na makahanap siya ng mapapangasawa niya. Kaya sabi niya rito, nagbigay siya ng halimbawa kung paano ang pananalangin lagi at huwag panlupaypayan ay isa sa mga hinihingi sa atin para magkaroon ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Bakit? Ang ating hinihintay na pagdating ng rabay o kapahingahan ng ating kaluluwa, meaning buhay na walang hanggan, ay hindi natin alam kung kailan darating. Kaya kailangan din tayong merong pagpapagal at mahabang pagtitiis. Ano po? Now, sinasabi dito sa verse 2 na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Elohim at walang taong pinagpipitagan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya naparurong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalip. Now, ang kwento rito ay may isang matapang na judge at wala siyang pinipitagan, meaning wala siyang sinisino. Wala siyang sinisino. At mayroon naman doon isang bao na kinukulit ang judge na bigyan siya ng katarungan. Anong sabi ng hukom? At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Meaning, hindi ibinibigay ng hukom ang kahilingan ng bao. Pero dahil hindi tumitigil ang babaeng bao sa paghingi ng katarungan sa hukom, ito ang sabi ng hukom. Datapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Elohim at di nagpipitagan sa tao, gayon may sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Anong sabi niya? Baka ako'y bagabagin ng kapaparito. Anong ginawa ng hukom? Ibinigay niyang hinihingi ng babaeng bao. Now, anong sabi dito ng rabay? Kung yung hukom na walang pagpipitagan sa Elohim ay marunong maawa at ibinigay ang kahilingan ng bao, tayo pa kaya na humihiling sa Ama ng ating kagalingan? Yun ang gustong sabihin ng rabay. Sorry po. Excuse. So makikita natin mga kapatid na ang pagtitiis ay may pupuntahan para magkaroon tayo ng buhay na maalwan. Yung maayos na pamumuhay, yung may kapahingahan ng ating kaluluwa. Umaasa po tayo sa ating rabay. Umaasa tayo sa pangako ng Ama. Hindi po tayo hindi tayo natatagalan. Naghihintay tayong may pagtitiis. Ginagawa natin ang mga dapat nating gawin. Hinihintay ang ating mga hinihiling. Hindi tayo, kumbaga, hindi tayo naiinip sa paghihintay. Kung ibigay ng Ama, ibibigay niya. Kung hindi man, hindi pa rin, okay lang. Hindi natin binibigyan ng negatibo ang mga bagay na dumarating sa atin. Pero may pagtsatsaga tayo sa mga bagay na ating hinihintay. Ano po? May pagtsatsaga tayo sa mga bagay na ating hinihintay. Now, sumunod na kwento. Now, maalala niyo si Elia nung siya po'y humihingi ng tinatawag niyang ulan nung panahon niya na nagkaroon po ng gutom at walang ulan ng halos 7 taon. Dito po sa aklat ng Unang Hari. Unang Hari chapter 18. Unang Hari chapter 18. Ito pa rin ay kasama sa sinasabi nating pagtitiis. Huwag man lupaypay. Unang Hari chapter 18 verse 43. Unang Hari, chapter 18, verse 43. Ito ang sabi. Unang Hari, chapter 18, verse 43. Ito ang sabi.
1843. At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat, o tumingin ka sa dakong dagat, at umahon ang kanyang lingkod at tumingin at nagsabi, walang anumang bagay, at kanyang sinabing makapito, yumaon ka uli. Now, ang sinasabi dito ay nang utusan ni Elisha ang kanyang lingkod para tignan kung may ulang darating. Si Elias po ay nananalangin dumating na ang ulan. Unang panalangin, walang ulan. Pangalawa, pangatlo, walang ulan. Pang-apat, panglima, pang-anim, walang ulan. Ang sabi ni Elijah, sa pang-pito, yumaon ka. Now, imagine natin na sa ating paghingi din, ginawa natin ng una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima. Tumigil tayo sa pang-anim. What if doon sa pang-pito ay ibigay ng Ama? Hinihintay lang niya kung gaano katagal ang ating pagtitiis. Ano po? Ito po yung mga kwento na ipinapaunawa sa atin na kailangan natin ang pagtitiis sa buhay na ito para may pagwagi natin ang ating kaluluwa. Hindi ba yan ang sabi ng Rabay? Para may pagwagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kung gusto niyo ng maayos na buhay, na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa, tayo po'y maghintay na walang pag-aatubili. Yung sinasabi natin, ang ating pananampalataya ay paghihintay sa isang bagay na hindi natin nakikita. Hope. Faith is a substance of hope sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ano po? Meaning, hindi po tayo nagugulumihanan. Yun po yung maayos na buhay. Ano man ang dumating sa atin, may hinihingi tayo sa Ama. Pero ano man ang dumating sa atin, itinatanggap natin. Pinapasalamatan natin ng Ama ano man ang ibigay sa atin. Kung ibigay ang ating hinihingi o hindi, pinapasalamatan natin siya. Hindi tayo nagugulumihanan. Yun ang sinasabi po ng ating Rabay. Na may pagwawagi natin ang ating buhay. Bakit? Hindi tayo magdedesisyon nang wala sa panahon. Ano po? Hindi tayo magpapadalos-dalos sa ating buhay. Mayroon tayong pag-asa doon sa ating pinananampalatayanan. Kaya sabi dito na nasulat sa Roma chapter 15 verse 4 kung bakit kailangan nating balikan ang mga bagay na nabasa natin. Itong sabi ng Roma chapter 15 verse 4. Bakit tayo bumabalik-balik palagi sa lumang tipan? Bakit palagi ibinibigay ng Rabay na kwento yung mga naunang tauhan sa Biblia para matutunan natin? Itong sabi ng Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, meaning mula sa dating daan, ay nasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis, at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pag nagkaroon tayo ng pag-asa, hindi po tayo mararatol. Magkakaroon pa rin tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa ano man ang dumating sa atin. Ano po? Yun ang maayos na buhay. Tayo man po'y mag-ulam ng kamote, talbos ng kamote, tuyo o tinapa, as long as kasama ang pamilya, walang nagkakasakit, nabubusog tayo, na ganun kasimpleng bagay, may kapahingahan po ang ating mga kaluluwa. Matutulog po tayo sa gabi, kasama natin ang ating mga pamilya, walang may sakit, yun ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Alam niyo po bang pareho lang ang pagkabusog ng karne sa pagkabusog ng talbos ng kamote? Pareho lang po yun. Wala pong pinag-iba. Ang pagtulog sa mansyon na bato at pagtulog sa bahay na kubo, pareho lang po yun na pagtulog. Kung minsan nga, mas masarap ang tulog mo sa bahay kubo. See? Ang pagbiyahe po ninyo,
Maaaring kayo ay, anong tawag dito? Nagiging pasahero lamang. Yung iba naman ay nakakotse. Pareho lang po yun. Makakarating kayo sa pupuntahan ninyo. Medyo may, nga lang, kaunting sakripisyo, pero pareho lang. Ang sinasabi ko mayroon tayong kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Bakit? Ang susunod nating ibibigay na aral yung pagiging kontento sa mga bagay na ibinigay na sa atin. Yung sumunod na ingredients ng maayos na pamumuhay para sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa, ito, pagiging kontento sa mga bagay na ibinigay na sa atin. Hebrews chapter 13 verse 5. Alam nyo, kaya tayo nagugulumihanan sa buhay dahil wala tayong kakontentuhan sa mga pag-aari na natin. Nung una, gusto lang natin na may kaunting anik-anik. Nung natikman na natin yung kaunting anik-anik, abay, gusto na natin ng mas maraming anik-anik. Naalala natin nung tayo lang nangangarap pa, okay na yung tricycle. Kung nakabili ka ng tricycle, pero at least yung tricycle, pag-aari mo, wala kang utang. Gusto mo magkaroon ng 4 wheels. Kaya ginawa mo, ibinenta mo yung tricycle mo, pero ang problema, yung napagbentahan mo, kulang sa pambili ng 4 wheels. Ang ginawa mo, umutang ka. Ibinigay mong down payment yung pinagbentahan mo ng tricycle na wala ka sanang utang. Nagka 4 wheels ka nga. Pero nung nangyari, meron ka namang babayaran buwan-buwan. So instead na may kapahingahan sana ang puso mo, kapatid, at hindi ka nag-aalala doon sa babayaran mong utang dahil wala kang binabayaran sa tricycle, nangarap ka ng anik-anik na wala namang kinalaman sa pagkakaroon mo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang problema, na-stress ka tuloy. Kaya pati araw ng Sabado, kung minsan nagagawa mo magtrabaho, pati yung tithes mo, hindi mo na naibibigay. Bakit? Naihuhulog mo na doon sa pambayad mo doon sa sasakyan mo. Ang mahirap kapag may sasakyan ka, magka-problema, nagkasira, kailangan mo na naman ng pera. Alam niyo mga kapatid ko, habang dumarami ang ating mga gusto, dumarami din ang ating mga bagabag. Tandaan niyo ang kwento. Hindi ko sinasabing huwag niyong pangarapin. Pangarapin ninyo kung kaya ninyo, pero huwag niyong pangarapin kung hindi niyo kaya. Dahil wala itong kinalaman. Ang mga anik-anik natin sa buhay, walang kinalaman para sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Dagdag lang yan. Na bagabag. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin. Gawin ninyo kung magagawa ninyo. Bakit hindi? Hebrew 13 verse 5. Itong nakalagay sa Hebrew 13 verse 5. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ayan. Sa dami na ang gusto niyo mga anik-anik, kaya dumadaming mga bagabag. Mag-ingat kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Be content on what you have. See? Sabi ko nga sa inyo, kung ako sa inyo, dahil mahal ang gasolina, kung ang mga pinupuntahan ninyo ay malapit, kung bumili kayo ng e-bike, kung may pabili kayo ng e-bike, yung better. Dahil hindi kayo magbabayad sa sa gasolina. Kung mayroong may pupuntahan kayong malayo, magtsaga lang kayong maging pasahero na lamang. At least kahit pa paano, hindi kayo masyadong magkakaroon ng mga bagabag doon sa babayaran ninyong utang ng mga sasakyan. Matuto tayong mga kapatid ko, magdesisyon para sa sarili natin na hindi natin babagabagabin ang ating mga kaluluwa. Alam niyo, napakahirap ng buhay na marami kang utang na binabayaran at hindi ka nakapagtutulog sa gabi. Yun ang mahirap sa isang nananampalataya. Walang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Mamuhay tayo ng simple. Yun ang sinasabi ng rabbi. Dahil kung babalikan natin ang kwento ng rabbi, ang rabbi sabi niya, nung sabi ng rabbi, nung tabag dito, may bahay ang mga asong gubat, sabi niya. May pugad ang mga ibon sa impapawid.
pero ang anak ng tao, sabi niya, ni wala man lamang masilungan ang kanyang ulo. At sa alam nating kwento, ang rabay ay may iisang tunika at may iisang sandalyas. Now, puntahan natin yung mga wardrobe natin. Maski hindi tayo maglaba ng isang buwan, may susuot tayo. Puntahan natin yung mga lalagyan ng mga sapatos natin. Maski magpalit tayo ng sapatos araw-araw, meron tayong ipapalit na sapatos. See? Sa dami ng mga anik-anik natin sa buhay, mga kapatid ko, kung kayo ay maglilinis ng inyong mga closet, marami kayong magiging pera pa. Ano sinasabi natin na mamuhay lamang ng simple. Now, pero kung kaya ninyo, bakit hindi? Go ahead. Sabi nga ng aking asawa, Unang Timoteo chapter 6 verse 8. Ito pa dagdag. Kaya kung tayo maraming mga bagabag sa buhay, tayo din ang may gawa, mga kapatid ko. Walang namilit sa atin. Tayo ang kumuha ng martilyo na ipinupukpok. Hindi lang ipinukpok dahil past tense. Patuloy na ipinupukpok sa ating ulo. Tayo ang kumuha ng mga utang, ng mga hulugan. Tayo ang gumawa noon, walang pumilit sa atin. Anong sabi ko? Unang Timoteo chapter 6 verse 8. Itong sabi ni Saulo kay Timoteo na kanyang lingkod. Nang inutusan niya si Timoteo na mangaral sa Efeso, itong sabi ni Saulo kay Timoteo. Chapter 6 verse 8. Sabi niya, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. See? Ganon kasimple ang buhay na sinasabi ni Saulo. Gusto natin ng cellphone. Yes, para saan bang cellphone? Para pantawag? Tama na yung flip phone. Kung wala kayong mga negosyo para gamitin sa internet, tama na yung flip phone. Pero ayaw nyo ng flip phone Gusto nyo Apple. Gusto nyo yung mahal. Gusto nyo may internet. Wala naman kayong negosyo para sa internet. Bakit nyo kailangan ng internet? Para meron kayong pang-marites. Para makapanood kayo ng mga Facebook. Makapanood kayo ng yung mga bagay na yun, alam nyo, napakasimple sana ng buhay natin Pero tayong kumuha ng martilyo na ipinupukpok sa ating ulo. Patuloy natin ipinupukpok. Bakit? Lalo na kapag utang. O kaya, binili nyo ng mahal. Yung naipon mo, nawala na, napunta na doon. Kapag may emergency, mangungutang ka. Kasi mga kapatid ko, ito yung mga simpleng bagay na ito ba ay may kinalaman sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa? Wala. Tayo ay nagpapagod para saan? Para mabili yung ating mga anik-anik sa buhay? Well, go ahead. Kung yan ang gusto nyong buhay. Pero ang sinasabi ng rabay, kung tayo may makain at may mananamit, at meron na tayong silong ng ating mga ulo, dapat mahusto na tayo. Mahusto na tayo. Sumunod na kwento. Lucas. Lucas ba yung sinabi ko? Yeah, Lucas chapter 21 verse 36. Lucas 21:36. Kasi na kami. Lucas 21 verse 36. Gusto natin ng maayos na pamumuhay. Pero ang sabi ng rabay, ang maayos na pamumuhay ay ang pamumuhay na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Now, sino sa atin ang may kapahingahan ng ating kaluluwa? Yung hindi iniisip ang mga bagay-bagay sa kanyang sanlibutan at kontento na siya kung anong meron sa kanya. Ano po? Lucas 21 verse 36. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon ng mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Anong sabi niya? Magpuyat kayo, meaning
Magbantay sa pananampalataya. Magbantay sa pananampalataya. Para tayo ay, nung sabi niya, makatayo sa ating mga pananampalataya. Para makatayo tayo sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid ko, pinili tayo ng Ama para sa pananampalatayang ito. Tayo ba ay nagkukumahog sa buhay na ito? At nakakalimutan natin na ang pagkapili sa atin ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi may buhay tayo na hinihintay. Ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin bilang gantimpala sa ating pagkakapili. Talasasin natin mga kapatid ko, ano po? Ang buhay na maayos ay hindi yung pagkakaroon ng mga mansyon o mga anik-anik o mga pera, libreta di bangko. Ang tayo po ay mamuhay dito sa lupa nang may kapahingahan ng ating mga puso. Yun po ang maayos na buhay na gusto ng ating Ama sa atin. Magtiwala tayo doon sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay. Huwag nating pagkaabalahan sa ating buong panahon ng buhay dito sa lupa na magkaroon ng mga anik-anik. Bakit? Ang lahat ng mga bagay ito ay mga pansamantalang mga bagay. Ang bagay na dapat nating pagkaabalahan ay yung para sa hindi na pansamantala, kundi ito'y panghabang panahon. Ano po? Panghabang panahon. Kaya sabi ng Efeso chapter 6 verse 18. Efeso chapter 6 verse 18. Efeso chapter 6 verse 18. Ito. 6:18. Itong sabi niya, magsipanalangin kayo sa banal na espiritu ng lahat ng panalangin at daing saan? Sa buong panahon. Sa buong panahon. May bagabag man o wala, manalangin. Ano mang panahon o antas tayo ng buhay, manalangin. Sabi nga sa ibang talata, pray without ceasing. Pray without ceasing. Pray without ceasing. At ang huling ingredients ng sinasabi ng pagkapahinga ng ating mga kaluluwa, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi matatawaran. Dahil kung meron tayong kapayapaan sa ating mga puso, may kapahingahan po ang ating mga katawan at ang ating mga kaisipan. Kaya ang sabi ng Rabbi, kung gusto natin ng kapayapaan na hindi matatawaran, ito sabi niya sa John chapter 14 verse 27. John 14:27. Ito ang sabi niya sa John. John 14:27. Ito ang sabi niya. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang sabi ng Rabbi, ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag maguluhan ang inyong puso, ni matakot man. Huwag kayong magulumihan. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso. Dahil kung tayo po'y may kapayapaan sa ating puso at tayo po'y nananampalataya na ang may kontrol sa sanlibutan at sa ating mga kapaligiran ay ang ating Amang nasa langit, hindi po tayo magugulumihanan. Kahit anumang panahon, anong meron tayo sa ating buhay, tayo po'y makontento at magkaroon po tayo ng kapahingahan ng ating puso. Mayroon tayong pagtitiis sa mga bagay na ating hinihintay. Mayroon tayong pag-asa na ang ating Ama ay hindi tatalikod sa atin at hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man. Yun ang panangako sa atin. Dahil tayo pinili niyang lingkod. Sabi nga, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang namili sa atin. Siya din ang magbibigay sa atin ng kapahingahan ng ating mga puso. At siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan na ating pinapangarap balang araw. Ano po? Kaya tayo po'y matuto mga kapatid sa aral na ibinibigay sa atin. At kaya sabi niya dito sa Proverbio chapter 3 verse 2, ito na huling talata natin.
Kung maaalala natin lahat ang mga ibinigay na aral sa atin, ito ang huling salita ng ating rabbi. Proverbio chapter 3 verse 2. Proverbio 3:2. Ito. Tatas ko sa verse 1. Anak ko, sabi niya, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, ang dati at mabuting daan, ang mga ingredients ng maayos at maayos na pamumuhay na may katiwasayan ng puso, makontento, may mahabang pagtitiis, may kapayapaan sa puso. Nung sabi niya, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan sa aral na ibinigay ko sa iyo, sa araw na ito. Kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga kautusan. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Kung gusto mo ng mahaba, mapayapang buhay at may buhay na may kapahingahan ng ating mga kaluluwa, dingin po natin ang aral ng rabay. Hallelujah. Sana po may natutunan tayo, lalo na po sa ating mga magulang na nagkukumahog sa paghahanap buhay. Ginagawa nating araw ang gabi, gabi ang araw, sometimes may double job pa tayo, may third job tayo, alis tayo ng madaling araw, uwi tayo ng gabi. May mga kapatid ko, hindi ba kayo napapagod? Hindi po tayo ginawa para lang magpagod sa mga bagay na pansamantala lamang dito sa sanglibutan. Ang sinasabi ko, the reason kung bakit tayo nagkukumahog, dahil sa dami ng mga anik-anik na pinulot nating ipinupukpok sa ating ulo. Tayo po ang may gawa noon, hindi ang Ama. Tayo ang nagbigay ng mga bagabag sa ating buhay. Matuto po tayong mamuhay ng simple. Dahil sa buhay na simple, mas maaalala nating paglingkuran ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach dahil mayroon tayong panahon sa mga aral na ibinibigay niya sa atin. Mayroon pa tayong magiging maayos na pagtulog at higit sa lahat, maalagaan po natin ang ating mga anak, matuturuan natin sila sa kanilang mga paglaki na siyang pwede nating maipapamanang hindi matatawaran ng kahit anumang dito sa ibabaw ng lupa ng mga ari-arian. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. And I pray na tayo po may matutunan. Purihin ang ating Amang Yahweh, purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Hallelujah. 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 Hallelujah.